Magandang hapon po. Ako po si Jeric Villanueva, taga Umayaw, Langkanto, Dasmariñas, Cavite. Ako po ay isang pwede racer dito sa lugar namin. Nagsimula po ako magpugo 4 years na halos. Bali, dati po ako empleyado sa bangko, taga-repa ng mga sasakyan. Hanggang sa naisipan ko po magpugo. Pero nakikita ko sa online, nagkaroon ako ng interest. Nasimulan ko ng 1,000 heads lang. Ngayon, ang alaga namin ay halos nasa 5K na. Hindi madali ang pag-aalaga ng pugo. Pero habang lumilipas, namamaster ko na tututunan namin kung paano yung mapapadali ang mga ways kung paano mag-dispose ng mga ipot, mag-dispose ng mga itlog, kung paano namin ibebenta. Kagandahan sa Fishing Metro Q, yung shell ng itlog namin before, yung sa unang brand na nasubukan namin, marami siyang malalambot na shell. Nung nasubukan namin itong si Metro Q, magaling. Kasi halos consistent yung mga itlog niya, malalaki. Then wala pa siyang malalambot na itlog. Then, tapos ang before, nagpa-vitamins pa kami ng every week. Vitamins kami 3 times a week. Nagpa-vitamins kami ng mga supplements para ng pugo. Pero ngayon halos wala na. Nagpa-vitamins lang kami. Siguro mga electrolytes lang pag medyo na-stress yung pugo. Pag-apply lang kami ng vitamins. Then yun, okay na uli. Kumbaga yung gastos na para sa mga vitamins before, wala na. Halos wala na kaming ginagamit na vitamins. Benefits na lang ni Metro Q ang namin. Ang sustain, halos lahat. Nadagdagan ng production namin. At saka tumagal pa yung lifespan ng pugo namin. Yung mortality rate bumaba. Then maganda, madalas ng pugo, maliksi. Simula na gumamit ako ng feeds ng Metro Q, ang production ng itlog namin halos umabot ng 90+%. Before, halimbawa sa 1,000 na pugo, nakakapag-produce lang ng mga 700 to 800 eggs a day. Ngayon sa Metro Q, nakaka-950. 95% halos. Then sa sa before na yung feeds na lumang feeds ang gamit namin, ang problema namin yung amoy ng ipot, yung dinudumi ng pugo. Masyadong maamoy, mabaho. Ngayon nung Metro Q yung ginamit namin, bukod sa natuyo yung ipot niya, hindi siya tapsak, madali siyang linisin. Then wala masyadong amoy. May mga bahay dito halos tabi-tabi, katabi lang namin mga bahay. Wala silang reklamo kung tutusin. Imagine 5,000 na pugo kung gano'ng karami yung ipot na napoproduce niyan. Pero yung mga kapitbahay namin, pag nagsasabi o nagre-reklamo sa amin, maganda ang resulta ng golden age ng Metro Q. Sa sa income namin na nakukuha mula dito sa pagpupugo, maganda ang income sa amin. Antakin nyo ang dating, hindi naman sa mamayabang, etong sasakyan na sa likod na to, katas ng pagpupugo to. Nagsimula kami dito sa kolong-kolong. Ngayon, ito ginagamit na lang namin as in pang dispose ng ipot. Before, pag magdi-deliver kami, ito ginagamit namin dito lang sa barangay. Ngayon, nakakuha na ng entry. Ito naman ngayon ang kinikita ng pugo, ito naman siyang pinanguhulog namin dito. Resulta ng namin. Hirap at pagod. Tsaga-tsaga lang. Kung tutusin ako, stroke pa po ako, pero sa pagpupursige, okay, nakaya ko. Subukan nyo mag-try mag-alaga ng pugo. Hindi naman siya ganun kahirap o ano. Kasi kung ako kayo dito sa ipon, nagawa ko, ano pa kaya kayo na normal. Tapos nandiyan rin po naman si Metro Q na lagi nakakagabay din. Client care niya doon. Hindi nadaling lapitan. Simula nung gumamit ako ng golden age ng Metro Q, doon ko napatunayan na golden talaga ang sita sa golden age.